Welcome to Donmar TV News Channel. 5 lang sila sa 11 respondent na iniuugnay sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Masakit daw na mawalan ng kaibigan pero mas mapait na mapagbintangan sa kanyang kamatayan. Hindi po ganun kadaling mawala ng isang matalik na kaibigan. Not only a kaibigan but our baby sister. And kung nabubuhay po si Tin, alam niya kung gano'n namin siya kamahal. At ang tanging hiling ko lang sa iyo, Tin, asan ka man ngayon, sana liwanagan mo yung isip at puso ng mama mo na wala kaming kasalanan. Para sa singer na si Claire de la Fuente, ina ng isa sa mga respondent na si Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dapat imbestigahan din ang mga personalidad sa Room 2207, ang silid na makailang beses daw na pinuntahan ni Dacera. Sa Room 2209, nakabilet sina Dacera at mga kaibigan niya. Kung gusto natin lumabas ang katotohanan, dapat lahat imbestigahan. Ito Hindi naman makinig tayo mamaya sagutin nyo ito. May pananagutan ba mga kaibigan ni Christine Dacera? Oo o wala at bakit? Unfair sa iba. Ayon sa magkakaibigang ito, niyaya sila ng kaibigan nilang si Edward Madrid na lumipat sa Room 2207 para maipakilala sa mga kaibigan niya doon. Sumama lang daw sila sa ilang parlor games tapos bumalik na sa sariling kwarto nila. Si Edward po, ginather niya kami, sabi niya sa amin, guys, may papakilala kong mga friends ko din sa kabilang kwarto. Just say hi, say Happy New Year. So kami, pumunta naman, sige, friendly, gano'n, friend tayo. Pumunta kami doon, pumasok kami, then, eto, si ganito, ganyan, friends ko, friend namin. Tapos mabilis na laro, hooray. Hindi namin exactly nabilang kung ilang tao doon. Siguro estimate lang mga siguro 8. Nag-gate crash kami sa kabilang room kasi may kasama kami na So ito, malinaw ha. Nandito sila sa isang room, nag-gate crash sila doon sa kabilang room kasi may nag-imbita sa kanila. Friends sa kabilang room. So, pinakilala niya kami. But then, for some reason, it didn't take that long. For some reason, hindi daw sila nagtagal. Alamin niyo kung bakit, ha? Tingnan niyo, alamin niyo kung bakit. Sa kabilang room. And after that, bumalik kami sa room namin, which is 2209. May Facebook Live, may nagti-TikTok, may ring light, ganun yung activities doon. Tapos, habang naka-Facebook Live, naglaro kami Hep Hep Hooray, mga parlor games. And afterwards, sabi ko sa kanya, punta na tayo dun sa kabila, mag-New Year na. Napansin nga namin yung mga tao dun sa 2207, wala namang guwapo, tapos mga parang mga may age na bakla pero may mga edad na. So, sabi ko, dun na tayo sa kabila, wala namang pogi dito eh. So, anong dahilan kung bakit sila nandun sa room na yon? Pogi hunting. Sana pala dito kayo sa room ko nagpunta. Hindi, alam nyo, ito kakatawan to pero sabi ko nga tingnan nyo na sa ginagawa ninyo. Okay, ulitin natin wala na nagbibintang na sila ang gumawa. Ako, hindi ko binibintang. Okay? Pero tingnan nyo yung kwento nila nung una. Una, puro bading daw. Ngayon, wala nang pogi. Na kami dun, pabalik sa room namin to welcome the New Year. Pero wala daw kasing pogi doon. So sa madaling salita, anong dahilan nyo kung ba't kayo nagpunta doon? Kasi tinitingnan nyo kung may pogi, di ba? Tapos, isinama nyo yung kaibigan ninyo, nagpunta nagpunta doon, pinakilala, tas nung walang pogi, umalis na kayo. Pero yung kaibigan ninyo, bumabalik-balik doon. Dapat pinagbawalan nyo na. So ang tanong ko sa inyo, may pananagutan ba mga kaibigan ni Christine Dacera? Yes or no? Di ba? Nakakainis Tapos sasabihin ng iba, pinost ko yan Tapos sasabihin ng iba, kasalanan ng girl, hindi dapat ganyan-ganyan. Kailangan pa ba yung mga kaibigan ng anak ka ng tutsa? Magkakaibigan kayo? Tapos nung wala kasing pogi, kaya ialis na kami dito. So, hinayaan nyo na lang yung babaeng bumalik doon? Anong tawag mo doon? O yan, puro yes ang sagot. O yes, meron. Ano nga dahilan kung bakit yes? Kung bakit may pananagutan sila, pakisagot. Nasa tamang edad na yung babae. Kahit na ho. Kahit na. So, ganun ang gusto mong kaibigan?
Na pagka, iwanan mo na kasi nasa tamang edad ka naman. Nasa tamang edad ka, alam mo mapapahamak yung kaibigan mo? Ano nasa tamang edad siya. They tried. Sabi ni Wency, they tried. Yes, they tried, pero they could do something. Ilak nyo. Harangan nyo, kalalaking yung tao. Huwag nyo sabing kinaya kayo ng isa. Ayon sa grupo, ilang beses bumalik si Christine sa 2207 sa maraming pagkakataon. Sinusundo nga raw nila. So the other instances that Tin went to room 2207 is because nagiging makulit na siya and she's drunk. More or less 5 or 6 times siyang pumupunta-punta dun sa kapila. Sa CCTV na ito na binigay sa GMA News ng isang source, makikitang tila sinundo ng magkakaibigan si Christine mula sa room 2207 pasado alas 3 ng madaling araw noong January 1. Nang-away po si Tin sa room 2207 and that time I'm the one who picked her up. Kwento ng magkakaibigan, bandang alas 4 ng umaga, nagsusuka na raw si Christine hindi lang sa kwarto nila, kundi sa room 2207 din. About 5 a.m., 5:30, nawala po kasi si Tin. Nasa kabilang room pala siya. Sabi sa akin sa kabilang room, quote and quote, yung friend nyo nagsuka. So nagsuka pala siya sa kabilang room sa 2207. And then, bumalik ulit ako sa room, sinabihan ko yung mga kaibigan ko na, guys, si Tin sumuka sa kabila. Yung nasa 2207, Clark, sino-sino ito? Hindi ko po kilala. Pagbalik nila sa kwarto, hindi na raw makausap si Christine. Simula nung gabing yung bumalik siya sa kwarto ng 6:30, doon na siya nagsimulang sumuka ng sumuka. Nakaluhod siya sa bowl, sumusuka. And then, after no, lilinisan namin siya, sinasabihan namin siya na, Tin, tulungan mong sarili mo. Natulog sa bathtub ng kwarto nila si Christine, dakong alas 10 ng umaga. Pinapalipat daw nila ito sa kama pero tumanggi raw itong umalis sa kinahihigaan. Dakong tanghali na nang mapansin nilang hindi na humihinga si Christine. Tinatry ko siyang gising, Christine, tara na, uwi na tayo, may work pa ako. Tara na. Tapos napapansin ko, parang hindi na siya humihinga. Tapos hinahanap ko yung pulse niya, negative, breathing, negative. Doon ako nagpanic kasi parang nagbo-blue na yung lips niya and the nails. So doon ako nagpanic at ginising ko na sila lahat. Tapos nung nagising sila lahat, tinulungan nila ako ilapag si Christine. Ito, may babasahin ako ha. Hindi ako nagsabi nito, si Jay Nacionales. Tama, posibleng binugaw nila si Dacera. Doon sa labas. Hindi ako nagsabi niyan, si Jay Nacionales. Tapos sinipr ni Gigo, sinipr ni Clark. Salitan din po kami, nag-CPR din po ako. Tapos salitan kami, tumawag sila. Yung iba tumawag ng hotel staff para mag-assist sa amin. And tumawag din ng ambulance. Dito na raw sila humingi ng tulong para madala sa ospital ang kaibigan. Nanindigan ng grupo, wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Christine. We'll be fully cooperating with the preliminary investigation that will be conducted by the Makati City Prosecutor's Office. In fact, on January 13, we will be present. Handa raw silang sumailalim sa anumang klase ng investigasyon at pagsusuri. Mapatunayan lamang na biktima rin sila sa pangyayaring ito. Yung mga evidence at saka mga pinapakita nilang results is nanggagaling from them. We are just answering what they're providing. Walang may kayang gumawa ng pagbababoy kay Tin. Wala sa aming magkakaibigan dahil kami talagang mahal na mahal namin siya. Yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape. Hindi namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Pinalaki kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape, walang ganun. Hindi namin kayang gawin sa kanya yung mahal na mahal namin siya. Patuloy naming sinisikap na makuna ng panig si Mark Anthony Rosales, ang nababanggit sa investigasyon na umunay naglagay ng gamot sa iniinom ni Dacera. At si Edward Madrid, ang nagpakilala sa grupo sa mga personalidad na nasa room 2207. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng pamilya Dacera tungkol sa mga sinabi ng magkakaibigan. Pero dati nang sinabi ng ina ni Christine na handa silang humarap at makinig sa mga magulang ng iba pang mga suspect na sa ngayon ay hindi pa sumusuko. Willing naman kami makinig eh. Ito okay. Ito linawin ko. Ito sa paniniwala ko.
wala namang ginawa ito. Ito mga nagsasalita. Sa paniniwala ko lang ha. Hindi, I may be wrong. I'm not sure. Sa tingin ko, wala naman silang ginawa na hindi sila yung pumatay. Sa tingin ko lang ha. Sa akin lang po yun. Okay? Ngunit, sa tingin ko din, na naging pabaya sila. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ay, matanda na yung babae. May nasa tamang edad na. Hindali, kala ko ba kaibigan kayo? Kala ko ba kaibigan kayo na dapat bantayan ninyo? Alam nyo na palang lasing yung tao eh. Alam nyo na palang papalit-palit, pabalik-balik doon eh. Alam nyo na sinabi nga, di ba? Kayo, sa inyo rin ang galing yan. Na sinasabi ninyo na nagsabi si Cristina Quezio, may naglagay sa, ano niya, bakit nyo pa hinahayaang bumalik yung babae? Oh, sabihin na natin kahit nagwawala yan. Ilang kayo? Ilang kayo na pwedeng pumigil doon? Okay? Sabihin na natin, lasing talaga. Kunwari lang, okay, nakita naman natin, lasing yung babae. Yun na nga, the more na dapat, hindi natin pinabayaan yung kaibigan natin. Anong klase kayong kaibigan? Di ba ho? Banat ba, your reasoning is not acceptable sa court? Wala naman ako sa korte. At hindi ko naman sila balak ipagtanggol. Ang akin lang, kung ano yung nasa tingin ko, opinion ko ito. Hindi ako abogado. Hindi ako ito yung opinion ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan pumunta ng korte, opinion ko ito. Kaya nga sa akin, sinong may kasalanan in law? Ay, hindi ko alam. Bakit? Kasi hindi ko naman alam yung batas ko. Ano yung nagbabatas dyan eh. Ang akin, kasalanan mo bilang kaibigan. Yun ang point ko dito. Bilang kaibigan, may kasalanan ka. Kung legal, ay pakialam ko sa inyo. Wala ako alam dyan. Hindi man ako abogado, hindi ako magmamagaling. Ba't ako magmamagaling?